Ang pagpapatuloy, binati ni Islan si Duque Agnes. Binabati ko ang Duque, Islan Jean Rebrega, anak na babae ni Count Poncela Jean Rebrega. Anong merong sa kanya? Bakit siya nandito? Naiinis na tanong ni Cheryl. Princess, bakit ka nagkakaganyan? Tanong ni Cox kay Cheryl. Tama. Narinig ko na binugbog ng anak ng Duque sa isang kerida ang 3 centurion. Iniisip ko kung yun ba ang katotohanan? Natutuwang sabi at tanong ni Cheryl. Sumigaw naman si Cox. Princess, mangyaring mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Cox, may nasabi ba akong mali? Tinanong ko lang kasi curious ako. Tanong at sabi ni Cheryl. Huwag kang magtatanong tungkol sa isang bagay na hindi pa nakumpirma. Sigaw ni Cox at parang nagalit ito kay Cheryl. Tama yan Princess Cheryl. Iyan ay walang iba kundi isang chismis. Hindi lang mahina ang katawan ni Master Joshua. Ipinanganak rin siyang may mana curse. Paano matatalo ng tulad niya ang 3 centurion? Sabi naman ni Chiffon at nagulat sina Cox at Cheryl. Totoo ba yan, na ang second young master ay may mana curse? Tanong ni Poncela kay Chiffon. Parang napukaw naman ang interes ni Islan tungkol dito. Poncela, dumating ka sa tamang oras. Paano mo gustong alagaan ang batang yon? Sabi at tanong ni Duque Agnes kay Poncela. Nagulat naman si Poncela sa kanyang narinig. Pwede mo bang pakiulit ang iyong sinabi? Gulat na tanong ni Poncela kay Duque Agnes. Hindi ba ikaw ang isa sa mga handful magicians sa ating imperyo? Malamang mas sensitive ka sa mana kaysa sa akin na isang knight. Sana maalagaan mo siya. Tanong at sabi ni Duque Agnes kay Poncela. Ito na siguro ang pagkakataon ko para makapuntos ako kay Duque Agnes. Sabi ni Poncela sa kanyang pag-iisip. Oo, aalagaan ko siya. Tugon naman ni Poncela kay Duque Agnes. Duque, patawarin mo ako pero bakit hindi mo muna tingnan ang kondisyon ni young Master Joshua? Sabi ni Chiffon kay Duque Agnes. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Duque Agnes. Bago ka umalis papuntang kabisera. Hindi ba magandang kumpirmahin kung talagang pinanganak si Joshua na may depekto sa mana? Maaari rin nating kumpirmahin kung totoo ang mga chismis. Tanong at sabi ni Chiffon kay Duque Agnes. Chiffon, paano mo balak gawin yon? Tanong naman ng Duque. Mag-utos ka lang at maglalagay ako ng mga knights sa ilalim ng aking utos na angkop para bantayan siya nito. Sagot ni Chiffon. Gagamitin mo ang Crimson Knight Orders para bantayan ang 9 na taong gulang na bata. Tanong ni Duque Agnes. Kung siya ay kasing lakas tulad ng sinasabi sa chismis ay dapat lang tayong maging handa. Mayroon akong isang tao sa ilalim ng aking utos na akma para dito. Sigurado akong matutuwa ka sa pinili ko kapag nakita mo siya. Sabi ni Chiffon. Maya't maya sa opisina ni Chiffon ay makikitang isinire niya ang isang libro at makikita na nakatayo sa harap niya si Cain. Natanggap ko na ang iyong report, Cain. Sinasabi mo na may ilang mga conflict sa mga centurion, tama? Sabi at tanong ni Chiffon kay Cain. Opo, tama yan. Tugon naman ni Cain. Ayon sa mga tuntunin ng militar mayroon kang autoridad na magpasya sa parusa. Pero hindi ba medyo mabilis ang desisyon mo na yon? Tanong ni Chiffon kay Cain. Ang mga taong yon ay sinasaktan ng asawa ng Duque. Sagot ni Cain. Napatayo naman si Chiffon at hinampas nito ang kanyang lamesa at napasigaw. Ano ang sinabi mo? Totoo ba yang sinasabi mo? Ang lakas naman ng loob nila para gawin yun kay Vanessa. Galit na tanong at sabi ni Chiffon. Hindi po si Vanessa ngunit si Lucia. Tugon ni Cain. Lucia, siya ba ang ina ni young Master Joshua? Tanong ni Chiffon kay Cain. Opo, ang ikalawang asawa ng Duque. Tugon naman ni Cain. At biglang napaupo si Chiffon at parang nawala ng interes ito. So sinasabi mo na ang 2 centurion ay napilayan dahil sa isang alipin? Tanong ni Chiffon. Si Lucia ay opisyal ding asawa ng Duque. Hindi siya ang isang taong dapat subukang saktan ng mga sundalo. Kung paano sila kumilos ay katumbas ng paghamon at pang-iinsulto sa Duque. Kung ako ang mali sa pagkakataong ito ay tatanggapin ko ang aking parusa ng naaayon. Sabi ni Cain kay Chiffon. Napaisip naman si Chiffon na nakatingin kay Cain. Sige, papalampasin na muna natin ang bagay na ito. May isang bagay na dapat mong gawin sa susunod. Sabi ni Chiffon, handa na akong tanggapin ang iyong mga utos. Tugon naman ni Cain. Cain, makikipag-spar ka ngayon kay young Master Joshua. Sabi ni Chiffon at nagulat naman si Cain nang narinig ito. Ano, makikipag-spar ako kay young Master Joshua? Sigaw ni Cain. Oo,
Kailangan nating kumpirmahin sa pagkakataong ito kung talagang may mana curse si Young Master Joshua dahil sa mga nangyayari. Dapat siyang ipanganak na may depekto sa mana, ngunit ang Duke ay hindi kumbinsido. Kung hahayaan natin siya baka tuluyan na siyang maging hadlang sa landas ni Young Master Babel. Sabi ni Chiffon, sa tingin mo ba ay baka matalo din si Young Master Babel sa kanya? Tanong ni Cain kay Chiffon. Nagalit naman si Chiffon sa sinabi ni Cain. Cain, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Si Young Master Babel ay isang henyo na mahirap hanapin sa mundo. Sa tingin mo ba ang isang tulad niya ay madadapa sa isang maliit na pebble na nasa lupa? Sigaw na sabi at tanong ni Chiffon kay Cain. Isang pebble. Ang batang iyon na nakita ko ng sarili kong mga mata ay isang bulalakaw na maaaring makahati sa kalangitan at hatiin ang lupa sa mundo. Sabi ni Cain sa kanyang pag-iisip na may mataas na paghanga kay Joshua. Ang kailangan mong gawin sa sparring ay palihim na mag-inject ng kaunting mana kay Joshua. Kung siya nga ay ipinanganak na may mana curse, ang katawan nito ay dapat i-reject ang mana. At ang mana ay lason sa isang taong ipinanganak na may mana curse. Kung mapupunta sa kanya ang mana, hindi siya mabubuhay ng higit sa 10 araw. Utos at sabi ni Chiffon kay Cain. Makikita naman sa mukha ni Cain na naiinis ito sa gustong mangyari ni Chiffon. Alam kong kasama siya sa panig ni Young Master Babel, ngunit hindi ko inakala na ganoon siya ka-open tungkol dito. Sabi ni Cain sa kanyang pag-iisip, kung naiintindihan mo ako, maghintay ka sa smaller training ground. Ang Duke at ang mga Count ay malapit nang dumating. Sabi ni Chiffon, Opo, Panginoon, naiintindihan ko, tugon ni Cain. At napunta ang eksena sa smaller training ground. Makikitang kinuha ni Cain ang espadang kahoy. Kahit sa utos ng direct superior ko, wala akong balak na saktan si Young Master Joshua. Dahil nagpa siya akong protektahan siya. Sabi ni Cain sa kanyang pag-iisip at tila nag-aalangan ito. Dumating si Joshua sa smaller training ground. Ikaw si Cain, tama? Tanong ni Joshua. Young Master. Tugon naman ni Cain nang makita niya si Joshua. Narinig ko na ikaw ang kasparang ko. Sabi ni Joshua. Opo, mukhang inutusan ako ni Duke na makipag-spar sa iyo. Upang subukan ang iyong mga kakayahan. Tugon naman ni Cain kay Joshua. Ganoon ba? Ginawa yon ng Duke? Tanong ni Joshua kay Cain na parang nananabik na ito. Mukhang napansin niya ang kaya kong gawin sa isang partikular na antas. Sige, sisabayan ko ang inyong gusto. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Huwag kang mag-alala dahil wala akong hangarin na makipaglaban ng totohanan sa iyo. Sabi ni Cain kay Joshua. Nagulat naman si Joshua sa kanyang narinig mula kay Cain. Wala kang intensyon na makipag-sparring sa akin ng totohanan. Tanong ni Joshua. Nagpapatawa ka ba? Minamaliit mo ba ako? Tanong ni Joshua kay Cain. Paumanhin, Young Master, hindi yun ang ibig kong sabihin. Tugon naman ni Cain na parang nag-aalala dahil parang na-misinterpret ni Joshua ang kanyang sinabi. Kahit na kayong mga knight ay may karapatang pumili ng inyong Panginoon. At ako din ay may karapatan na pumili ng aking mga makakasama. Wala akong hangaring pagkatiwalaan ng isang tao na mayroong napakababaw at mahinang pananaw. Kung gusto mo talagang makita kung sino talaga ako, ibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Sabi ni Joshua kay Cain. Nagulat naman si Cain sa mga sinabi ni Joshua sa kanya. Ang iyong espada ay umiiral para sa layuning yon. Sabi ni Joshua. Dumating na din sina Duke Agnes at Chiffon sa smaller training ground na kasama sina Poncella, Islan, Babel, Cox at Cheryl. Mukhang maaga kayong nandito. Nagpakilala na ba kayo sa isa't isa? Sabi at tanong ni Duke Agnes. Ibinibigay ko ang aking paggalang sa Duke. Sabi ni Cain pagdating ni Duke Agnes. Siya pa rin ay bastos kay Duke Agnes tulad ng dati. Sabi ni Chiffon sa kanyang pag-iisip nang makita niya si Joshua. Bigla namang lumuhad si Joshua nang dumating si Duke Agnes. Ako si Joshua von Agnes at ibinibigay ang aking paggalang sa Duke. Nagulat naman si Chiffon sa likod ni Duke Agnes at inis na inis ito dahil natutunan ni Joshua ang magbigay galang sa Duke. Hindi ko matandaan na itinuro ko sa iyo ang mga tuntunin ng magandang asal, ngunit medyo magaling ka dito. Sabi at puri ni Duke Agnes kay Joshua. Natuto lang ako sa pagmamasid sa iba. Tugon naman ni Joshua. Narinig mo na, di ba? Tanong ni Duke Agnes kay Joshua. Narinig ko na gusto mo akong subukan. Tugon ni Young Master Joshua. Young Master Joshua, mukhang mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ito pagsubok, ngunit nag-aalala lang ang Duke para sa iyo.
Ang layunin ay malaman kung anong uri ng kapansanan ang mayroon ka upang maibigay ang tamang paggamot. Sabi ni Chiffon kay Joshua, kapansanan, ang bastardong Chiffon nato, kumakampi siya kay Babel, kaya naman pinaplano niya akong patayin. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip, nakahanda na kayong lahat, tama ba? Tanong ni Duke Agnes sa kanilang dalawa ni Joshua at Cain. Opo, mangyaring magbigay ka ng iyong mga utos anumang oras. Sabi ni Cain kay Duke Agnes. Cain, mukhang nagkakamali ka sa isang bagay. Hindi ikaw ang kakalabanin ni Joshua kundi si Babel. Sabi ni Duke Agnes kay Cain. Ako na nakakatanda niyang kapatid ay gagawin ang aking makakaya para matulungan siya. Mahalaga ka sa akin ng labis. Nakangiting sabi ni Babel na parang may binabalak itong gawin kay Joshua. Babel, ang bastardo nata, sabi ni Joshua na galit na nakatingin kay Babel. Dahil spar lang ito, hindi tayo gagamit ng tunay na espada kundi mga espadang kahoy lang na ginagamit para sa pagsasanay. Sabi ni Duke Agnes. Oo, dapat lang. Sabi ni Babel at kinuha nito ang espadang kahoy at tinutok kay Joshua. Hindi ko iniisip na maging sincere sa spar na ito. Sabi ni Babel. Babel, Chiffon, gusto ninyong lahat makita ang aking katapusan kaya ginawa ninyo ang palabas na ito. Kung gayon ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang showmanship. Sabi ni Joshua na nakangiti at himbis na espadang kahoy ang kukunin nito ay sa halip ang map ang kinuha nito at binali ang pamplunas na bahagi at naiwan ng isang patpat na kahoy. Nagulat naman si Duke Agnes at Chiffon sa ginawa ni Joshua. Ito lang ang gagamitin ko, sigaw ni Joshua. Nakakatawa talaga siya, sabi ni Cheryl habang tumatawa ito. Princess Cheryl, mangyaring huwag kang magsalita ng ganyan. Sigaw ni Cox kay Cheryl. Hindi ito isang biro. Ano ang magagawa mo sa kahoy na patpat na yan? Sabi at tanong ni Chiffon kay Joshua at lalapitan niya sana ito. Pinigilan naman siya ng Duke. Seryoso ka ba? Tanong ni Duke Agnes kay Joshua. Lumingon naman si Joshua sa Duke at sumagot ng oo. Napatahimik naman ang Duke. Sige, mangyaring umupo na ang lahat. Sabi ng Duke. Opo, naiintindihan ko. Sabi naman ni Chiffon sa Duke. Pagmamalasakit lang Babel, hindi ka dapat gumamit ng mana. Sabi ng Duke kay Babel. Hindi mo kailangan na mag-alala. Tugon naman ni Babel sa Duke. Ang paggamit ng mana sa bastardo na ito ay sayang lang. Sabi ni Babel sa kanyang pag-iisip na parang minamaliit nito si Joshua. Makikitang nagharap na sila ni Joshua at Babel sa gitna ng small training ground. Young Master Joshua, ano ba ang iniisip mo? Tanong ni Cain sa kanyang pag-iisip na tinitingnan si Joshua. Sa tingin mo ba matatanggap mo ang mga tama ng espada ko gamit ang patpat na yan? Para sa isang taong basura at kahawig ng isang sako ng trigo, nababagay sa iyo ang paglilinis ng dumi ng mga kabayo. Tanong at panglalait ni Babel kay Joshua. Simulan na ang sparring. Sigaw ni Duke Agnes. Naunang sumugod si Babel na nakangiti at sinabayan rin siya ni Joshua sa pag-atake. Siya ay nagulat nang nasa harapan na niya ang patpat na kahoy na ginagamit ni Joshua bilang sandata. Nakaiwas naman si Babel at sinubukan ulit na atakihin si Joshua. Walang duda, mukhang natutunan mo ang ilang mga mababang paraan ng pag-atake mula sa kung saan. Sigaw ni Babel. Bagamat isa siyang si Rank Knight ay mayroon lamang siyang bilis at simpleng pag-iisip. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at nag-counter-attack ito gamit ng kanyang patpat at nataman sa kaliwang braso si Babel. Nagulat naman si Babel. Ang bastardong ito, ang lakas naman ng loob ng isang anak ng kabit na hindi kailanman makakakuha ng ranggo. Huwag ka sanang gag-apang mamaya. Galit na sigaw ni Babel kay Joshua at aatake ulit ito. Naunahan naman siya ni Joshua sa pag-atake at nataman siya ng patpat sa tiyan at mukhang nasaktan siya nito. Nagulat naman si Joshua nang makita niya na natiis ni Babel ang sakit na dulot ng kanyang pag-atake. Natiis mo ang atake ko, Babel. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at hinawakan naman ni Babel ng mahigpit ang patpat na gamit niya. Kailangan ko lang ipagpatuloy na dumistansya sa kanya. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at nagulat nang biglang nakalapit na si Babel sa kanya at aatakihin na siya nito. Ang isang basurang katulad mo ay dapat nang mabulok sa lugar na kung saan ka nararapat. Galit na sigaw ni Babel at makikitang gumamit ito ng mana sa kanyang espadang kahoy. Mana, sa ganitong distansya, napakadelikado niyan. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip nang makitang gumamit ng mana si Babel. Babel, tumigil ka,
Sigaw ng Duke na sinubukan nitong pigilan si Babel sa kanyang pag-atake kay Joshua. At biglang lumikha ng malakas na wind pressure at pagsabog ang atake ni Babel. Natulala naman si Duke Agnes. Nagulat naman si Babel nang nawasak ang tumalsik ang kanyang espadang kahoy. Nag-counter-attack pala si Joshua gamit din ng isang mana na inipon niya sa dulo ng kanyang patpat. Gulat na gulat si Pancella sa kanyang nasaksihan na laban. Ano yun? Isang mana? Tanong at sabi ni Pancella. Nagkatinginan lang silang dalawa ni Joshua at Babel pagkatapos ng kanilang sagupaan. Galit na galit si Babel sa nangyari. Kasinungalingan. Ang bastardo na nakaawa-awa mula pagkapanganak niya ay nakakagamit ng mana. Galit na tanong ni Babel sa kanyang pag-iisip na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita mula kay Joshua. At naalala ni Babel ang sinabi sa kanya ni Duke Agnes. Inaasahan ko ang iyong pagbabalik mula sa Accardi sa susunod na taon. Sabi ni Duke Agnes sa kanya. Hindi ako makapaniwala, hindi ko kikilalanin ang mga katulad mo. Ang successor ng Duke ay ako. Galit na sigaw ni Babel at hinugot nito ang kanyang espada na may mana at aatakihin nito si Joshua. Makikita naman si Joshua na nakatayo at handa na ring atakihin si Babel gamit ng kanyang patpat na pinapalibutan ng mana. Kahit na ano pa man, pagkatapos ng 10 taon, mawawala ang dukedom na ito dahil sa digmaang sibil na mangyayaray sa loob ng imperyo. Kung mayroon akong maasahang suporta ngayon, malaking tulong ito para maisakatuparan ang aking mga plano. Ang dukedom ay kukunin kong lahat, sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. At bago pa man nila matamaan ang isa't isa ay pumagitna na si Duke Agnes at sumigaw ng napakalakas. Huminto kayo, sigaw ni Duke Agnes habang nagpapalabas ito ng malakas na mana at lumikha ito ng malakas na wind pressure na kung saan napahinto sina Joshua at Babel. Napatakip naman ng tenga si Cheryl sa lakas ng sigaw ng Duke. Hindi ko kayo mapapatawad kung patuloy kayong maglalaban mula sa puntong ito. Sabi ni Duke Agnes at parang nagalit ito. Makikita naman na nanggagalaiti sa galit si Babel na nakatingin kay Joshua. Hindi ka panipaniwala, may mana sa edad na 9. Ito ay hindi pa naririnig o nangyari kahit kailan sa kasaysayan. Sabi ni Chiffon sa kanyang pag-iisip habang nakatingin kay Joshua at hindi makapaniwala. Chiffon, ito ay sapat na, tama? Tanong ng Duke kay Chiffon. Opo. Gayunpaman, hindi ko pa nakita ang ganitong uri ng mana. Tugon ni Chiffon sa Duke. Duke, base sa aking obserbasyon, natitiyak ko na iyon ay isang mana. Kung titingnan natin ang dami ng mana, hindi man lang maikukumpara ang mana ni Young Master Babel dito. Ito ay ibang klase ng mana kaysa sa mana na alam natin. Lalo na ang konsentrasyon ng kanyang mana. Sabi ni Pancella. Wow! So mana user talaga ang batang yan? Patanong na sabi ni Cheryl na hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Sino ang mag-aakala na magiging ganito siya kabigat na kalaban ni Young Master Babel? Gulat na sabi ni Cain na hindi rin ito makapaniwala sa kanyang nakita. Joshua, may mana ka sa edad mong 9 na taong gulang. Kawili-wili kang bata, sabi ni Duke Agnes kay Joshua. Ngunit Duke, ang manang yan. Hindi pa man nakatapos ng pagsasalita si Chiffon ay nagsalita na ang Duke. Chiffon, isipin mo muna ang sasabihin mo bago ka magsalita. Sabi ng Duke kay Chiffon. Opo, naiintindihan ko. Joshua, gusto kong tanungin ka ng isang bagay. Pumunta ka sa aking kwarto mamayang gabi. Sabi ng Duke kay Joshua. Nagulat naman si Chiffon at Babel nang marinig ang sinabi ng Duke. Hindi pa kailanman nagpapunta si ama ng sinuman sa kanyang pribadong silid. Paano naging ganito ang batang ito na naglilinis lang ng dumi ng kabayo sa kwadra? Sabi at tanong ni Babel sa kanyang pag-iisip habang galit na galit itong nakatingin kay Joshua. Naiintindihan ko, magkita tayo mamayang gabi, Duke Agnes. Sabi ni Joshua, guest room ni Duke Agnes. Makikita si Cheryl na tumatalon sa tuwa sa kanyang kama. Cox, kahanga-hanga iyon. Sabi ko, kahanga-hanga iyon. Sigaw na sabi ni Princess Cheryl kay Cox. Princess, mangyaring huminahon ka. Mangyaring isipin mo ang tungkol sa iyong dignidad. Sabi ni Cox kay Cheryl. Makatwiran ba para sa isang 9 na taong gulang na maging isang mana user? Napakahusay nun, di ba? Natutuwang tanong ni Cheryl. Sige, napagpasyahan ko na. Sabi ni Cheryl. Ano ang napagpasyahan mo? Tanong ni Cox. Nasa pag-iisip ko pa rin ang bata na yon na anak ng isang kabit.
Joshua ang pangalan niya, di ba? Gagawin ko ang lahat para mapasa akin ang batang yon. Sabi at tanong ni Cheryl na nagkaroon nito ng interes kay Joshua. At dito na natatapos ang chapter na ito. Paalam.